Coi chứ nhờ, thế nào là coi chứ nhờ. Coi cho. Đi theo đi. Đợi bạn đi với. Đợi bạn đi với. Đi, lội đi, chấp nhận ướt người thôi, không ngập đâu, không có gì đâu. Cái này nước không chảy đâu. Đừng cười. Đấy. Nabubuking ka sa sarili mo. Nakikita ko na gamitin ang impormasyon. Nằm hả lên cái chuối á, ôm lấy. Hindi ka makaporma! Asar, madaling nababasa ang mga galaw niya dahil sa sarili niyang aura. Tama ako. Totoo ngang... Ayan, tapos Cầm, không có hút thuốc. na ang warm-up. Ihanda mo ng sarili mo sa mga tunay na suntok. Không được cũng phải được chứ Huwag sao. mo akong sisisihin kung mapatay kita. Nhưng không biết bơi nhỉ? Napakabait niya. Nhưng không biết bơi. Sa likod mo! Không biết bơi thì không ổn đâu. Kung hindi niya ako binalaan, baka ikinamatay ko ng suntok na yun. Una! Masyado tong matagal mag-charge! Hindi naman niya ako kailangang turuan. Pero tinuturuan niya ako at inaalalayan. Sinasabi niya sa akin kung paano magiging mas malakas. Masyado siya mabait. Từ từ đây. Đây. Bình tĩnh để ông chú vứt vào vòng qua rồi chú ra ngoài chú đón đây. Sao ấy chứ. Sinasabi ko na sa'yo, hindi mo magagawa ang ataking yon. Huwag mo akong sinusubukan! Vậy là Yun na ba chấp yun? nhận tắm á. Ang buo mong lakas. Sino sa atin ang nanunubok? Akala ko ba seryoso ang labang ito? Isang duelo hanggang kamatayan! Iba to! Ang... Bình tĩnh từ từ. Cứ bình tĩnh. Thì đi xả nước. Ngồi lên như ngồi lên xe máy ấy, cầm hai cái đông ấy, kẹp lấy cái chuôi. Đấy. Nằm xuống. Ang batang to, nameke siya gamit ang jajakin niya. Càng nói nước nó vào mồm. Halatang halata na nakafocus ka lang sa pagpigil sa tira ko. Kahit para sa akin, madali kong nakita kung kailan gagalaw ang kanang kamay mo at saan. Nagawa niyang advantage ang kahinaan ng Jajakin, ang mahabang oras ng pag-charge nito. Nagawa niyang mautakan ng kalaban.
Para kay Knuckle, madali lang pigilan ng jajakain. Para tong isang easy pitch, kailangan niya lang mag-swing. Yun yung tipo ng pitch na sa gitna ng plate babagsak at madali niyang matatamaan. Pero yun nga ang kaso. Dahil alam mong madali, lalo kang napipressure matamaan ito. Kailangan mong matamaan. Dahil sa pressure na yun, nagiging tensyonado ang katawan mo. Kumbaga kapag in-apply yun sa aura, kapag hindi na kontrol ng gumagamit ang aura niya, magtitipon ito sa mga bahagi ng katawan na tensyonado at lalo itong naiipon habang papalapit ang oras ng swing. Kung baguhan pang Nen-Yusu o hindi makakontrol ng aura, pwedeng maipit na lang ito sa mga bahagi ng katawan o dumaloy kung saan ang walang kontrol. Ang aura ang maaaring makapagsabi sa opponent kung kailan at saan babagsak ang isang attack. Isang duelo hanggang kamatayan! Dahil sa hindi naasahang pagbaliktad ni Gon sa sitwasyon, nawala sa konsentrasyon si Knuckle at nagawa niya makapag-fail. Hindi gagana ang strategy na ginagawa niya sa isang hindi nakakaalam ng tunay na lakas ng jajakain. Pero dahil nakita at naranasan na ni Knuckle ang teknik na yun at alam niyang napakalakas nito, mas natatanganta siya kapag nakikita niya itong paparating. Hindi niya mapigilan ang reaksyon ng katawan niya. Sa ganun, magiging mas mabisa ang fade at kung aatras ang opponent, mas magagamitan pa niya ito ng gunting o papel kung gugustuhin niya. Ang akala ko mawawala na ng silbi ang jajakain kapag naintindihan na ng opponent ang sikreto nito na may mga hinaan ito. Pero nagkamali ako. Nagawa pa rin niyang gamitin sa kabila ng kahinaan nito. Umanda ka! Susubukan kong gawin ulit! Nung pangalawang subok, nasipa siya ni Knuckle dahil nakafocus siya sa pag-charge ng kamao niya. Pero kung matututunan niyang mas makontrol ang aura niya batay sa kilos ng opponent, magiging napakahirap na masabi kung alin ang tunay ng jajakain o kung feint lang ito. Napag-isipan ni Gon ang gusto kung paano mareremedyohan ang kahinaan ng teknik niya. Hindi. Naisip niya ang lahat ng yun sa loob lang ng laban na to. Nagagawa niyang umunlad at lalong gumaling. Nang napakabilis habang nakikita ang laban.